ito, lagyan natin ng tubo to papunta doon sa CR na hindi tayo mahirapan. Siya yung tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap makaahon, hinarap lahat ng alon. Siya si Sanay Parason, natubong ka na mas matig. Isang tao lang maghirap pero may pagsusumikap. Sa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan. Hati niya ay saya kasama ang munting ayuda para sa Ate Maksay, lalabas tayo at yun nga yung nag-suggest na yung pintuan daw po natin ay dito sa dati naming kusina. Para daw dalawa yung pintuan kasi sabi naman ng iba, ano daw, pangit daw po yung pintuan ay nakaharap sa kalsada. Yung mga bahay naman talaga dito sa amin mga kasani, yung pintuan nakaharap po talaga sa may kalsada. At yung isa kasi yung kadalasan yung ibang bahay mga kasani, dalawa yung pintuan sa likod then sa harap. Yun mga kasani, ito yung main door namin at doon mga kasani sa kusina namin ayon. So gagawin ni Sani doon ng bintana. At kung okay pa nagawa ng pintuan mga kasani, in case na ano, pwede naman natin yung anuhan pababa, no, butasan na lang mga kasani para may pangalawa tayong pintuan. Pero sa ngayon mga kasani, bintana muna yung gagawin namin dyan para maliwanag dito sa loob at makapasok yung hangin. At dito mga kasani, marami yung nagsasabi na bakit walang bintana at mainit daw, lalo na pag summer. So mga kasani, hindi talaga namin to ginawa ng bintana kasi nga po mga kasani is nasa daanan po siya, nasa pathway po siya at medyo dikit po talaga siya sa pathway mga kasani. So syempre, umiiwas lang tayo kasi hindi naman po talaga natin alam na nasa pathway tapos may bintana tayo, kaya sinarado na lang po talaga namin dito mga kasani. Mas minabuti namin na isarado to kasi nasa pathway. Doon mga kasani, maglalagay tayo doon ng bintana kasi nasa likod naman yun at malaki pa yung space sa likod ng aming lote. At dito mga kasani, naglagay kami talaga dyan ng bintana mga kasani. Maliit lang siya mga kasani. Ayan, maliit lang. Kasi kapag nagluluto tayo, at least mga kasani, merong papasok na hangin kahit konti. Pag-iisipan pa namin yan mga kasani kung bintana talaga o glass blocks yung ilagay namin dyan. Basta doon mga kasani, meron tayong bintana. At dito naman mga kasani, sa dati naming kusina, dito sa sinasabi ng iba na lagyan daw po ng pintuan. So hindi po namin lalagyan dito mga kasani ng pintuan kasi nga po mga kasani, gagawa po kami dito ng isang kwarto. Dito, medyo malaki-laki siyang kwarto mga kasani at ayun, meron siyang bintana at gagawa din kami dito ng bintana para hindi po masyadong mainit mga kasani. Ito pong kwarto na to mga kasani, syempre hindi naman po natin inaasahan, meron tayong darating na bisita. Hindi natin alam, may darating na sponsor dito, bibisita sa bahay namin at hindi natin alam, si Sir Ramon at si Ma'am Evelyn pupunta dito. So at least mga kasani, meron tayong, kumbaga, guest room. So ito yung gagawin namin na, kaya mga kasani, na dinugtungan talaga namin dito kasi nga, para mayroon tayong kwarto. Halimbawa, di natin alam, pupunta dito si Kenoli, yung ibang team pahuway. So at least meron tayong kwarto na nakaanda para sa bisita natin. At yung loob kasi ng bahay namin mga kasani, ayan, alam nyo naman na maliit lang yung space ng bahay namin. So gagawaan din natin yan ng isang kwarto mga kasani kasi syempre sa amin yun. At meron maliit na sala kasi syempre meron kaming baby. At dito mga kasani, meron tayong guest room. Malay natin, walang imposible may darating na bisita o bibisita sa atin. So hindi tayo mahiya na dito tayo matulog kasi meron naman talaga tayong kwarto for visitor. At dito mga kasani, ito yung namin tawag dito, sala dito sa kumbaga ito yung sala namin. At hindi namin, kasi yung iba nagsasabi na kagaya kila Jamila. So hindi na lang po namin ginaya kila Jamila mga kasani kasi kila Jamila kapag uulan, then malakas yung hangin, papasok po talaga yung ulan doon sa balkonahin nila. So ito na lang po yung ginawa namin at mayroon naman po tayong isang bintana dito mga kasani. At ngayon po mag-aasintada si Sani kasi medyo okay na, napakita na si Haring Araw. At hindi dumating si Jeremy, siguro malakas pa rin yung ulan doon sa kanila. At dito medyo okay na, sana po patuloy na yung pagganda ng ating panahon para po mabubungan na po yung ating kusina mga kasani kasi ganito po talaga kagabi, sobrang lakas ng ulan at hangin. So yung lagyan lang namin mga kasani ng basahan doon sa
dyan sa ano mga kasani, dyan sa ano ng bahay namin para hindi papasok yung tubig. Kasi yan mga kasani, oh, wala siyang ano, diretso po talaga yung ulan papasok doon sa loob kasi yung pintuan natin is medyo nakaangat. So ayan na si Sunny. Yo, what's up? Ayan, magandang umaga mga kasani. At yung araw ay medyo maganda naman yung panahon. Napasyahan ko na mag-asintada, no? At ayan, hindi na lang nakapunta si Jeremy dito dahil siguro malakas yung ulan doon sa kanila. At ngayong oras natin ay mag-aalas 10 na, no? At ayan, kahit papano, so hindi masayang yung oras natin at araw, no? Kailangan natin mag-asintada doon sa likod ng CR. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Evelyn tapos kay Sir Ramon. Ayun, more blessing pa po ang darating sa inyo. At sa iba pa, sa lahat ng nag-share ng blessing dito sa amin, sa bahay, maraming salamat. So ayan, nasabi na ni Inday kung ano yung mga plano natin para dito sa Mindor, no? So nasabi na ni Inday, kaya ayan, abangan nyo na lang. At magsisimula kami sa pag-aasintada. Ako na naman yung labor ni Sunny ngayon. At ayun mga kasani, shout out po pala kay Kuya Rolando and Ate Helen. Abangan nyo na lang po. Mamaya may sasabihin po ako sa inyo. So maraming salamat sa mag-asawa, Kuya Rolando tapos kay Ate Helen. Ayan. So ingat lang tayo palagi dyan. Shout out po sa inyong lahat. Sa Team Paway, shout out po. Lalo kay Kuya Nuli. So ayun mga kasani. So 3 sako na lang yung ating ano mga kasani, 3 sako na lang yung ating simento na ano na tawag dito na stock. 3 sako na lang at mag-aasintada si Sunny. Kukulangin tayo nito mga kasani sa simento para sa beam. So meron pa naman tayo ditong nano, so mamaya i-ano natin i-budget ng maayos. So ayan na yung simento. Sana di na umulan para tuloy-tuloy na kahit pa paano mga kasani. Mambo na naman. Oo. Yan. Siya na yung karpintero. Siya pa yung labor. Yan, simula tayo sa paghalo mga kasani para sa asintada. Basta yung buhangin hindi na kailangan marami ng tubig. Lakas yung hangin dito sa atin. Ay mga kasanay, dito tayo mag-aasintada. Ayan, papatuloy po natin to para magka-level na sila mga kasanay. At syempre, bakal at biga na lang yung kulang natin dyan, no? Ayan, naikot na yan, okay na to. Papunta dun sa harapan. At ito na lang, tapos dun sa dati naming kusina. At syempre may pintana tayo dyan mga kasanay. Ayan, let's go. So ayun na mga kasani, nag-ayos pa si Sunny dun sa bakal sa poste kasi kailangang dugtungan mga kasani para sa beam. Kaya habang wala pang buhos yan, so dudugtungan na. Tapos tayo na naman yung labor ni Sunny. Ayan, malakas yung hangin mga kasani. Ayan. Ay, dito na lang ako mag-asintada mga kasali. Ayan. So kahit pa paano, so makapatong tayo yung mga ilang patong, no? So nandito na po yung halo. At doon kasi sa likod ng CR, wala kasi mag-abot sa akin ng halo, no? At nahirapan tayo baba akyat, tapos madulas at medyo maputi kasi yung daanan namin dito sa kusina. At ayun nga, so medyo nahirapan tayo sa akyat baba kasi madulas mga kasali. At dito na lang ako mag-asintada. Ayan. Dito na lang muna, no? So pwede naman mag-ikot tayo kung halimbawa mag-abot ng halos si Jeremy sa amin doon. Tapos nagsimula tayo doon sa likod ng CR. So pwede naman dumaan dito mga kasali, paikot, no? Kasi may bintana naman doon. So pwede ipapadaan natin yung halo, no? So dito, simula tayo sa pag-asintada.
So, ayan mga kasani. Dito na nag-ano si Sani kasi nga po doon sa kabila ay nahirapan po siya kasi hindi naman po talaga ako makaano sa ano doon sa halo pataas kasi medyo mabigat. At yun mga kasani, pinapatulog ko rin kasi si baby at ayun sabi ko sa kanya maghintay siya. So, hindi kasi nga sayang din yung oras kung maghihintay siya na makatulog na si baby. Kaya dito na lang siya nagsimula mga kasani kasi malapit lang po doon sa haluan na ng ano semento, kaya di na masyadong ano pag ano dito sa kanya. So hakutan ko na lang siya ng hollow blocks mga kasani.
Ganyan ka busy si Inday mga kasani. Pag tuwing may laman yung drum namin, ayan, lalabas siya. Kasi yung tubig, yung galing sa bubong, may kontay dyan, may tubo. Kaya papunta talaga dito sa drum. At kahit pa paano, so nakakatipon din tayo ng tubig ng ulan, no? Ayan, pagka natapos itong gawa natin dito sa kusina mga kasani, bibili ako ng bali 2 drum, no? Para stock natin dito sa labas. At yung gagawin natin, patakbuhin natin yung tubig papunta doon sa lababo na ginawa natin mga kasani. At syempre doon din sa CR. Ito, lagyan natin ng tubo to papunta doon sa CR na hindi tayo mahirapan mag-igib. Pwede pa na ilalabay yan, Day? Tubig na ay ito ng ulan? Tubig? Malinis yan, galing yan sa langit. Oo, malinis talaga yun. Dati nagiinom kami ng tubig ng ulan mga kasani nung buhay pa yung lula ko. Nakatira ako doon sa kanya kasi doon ako lumaki. At yung ginawa niya, tinitipon niya yung tubig ng ulan, tapos iniinom namin. Kasi malayo yung igiban doon sa kanila ni Paring Karot, kasi napakalayo ng igiban doon, tapos hindi pa uso nung yung motor talaga, no? Ngayon lang yan nag-uso yung motor na tuwing pag nag-iigib ka. So mayroong motor, kami dati wala kaming motor eh, no? At inasahan lang namin yung kalabaw, pero napakalayo talaga ng igiban doon. At yung ginawa ng lula ko, ganun nga, iniipon niya yung tubig ng ulan at ginawa naming inuman, tapos pansaing, tapos ibang lasa, parang mapait-pait. Iwan ko si Inday kung nakatikim na to tubig ng ulan. Oo, nung bagyo. Nung bagyo? Bagyo nung nag-ano kami na. O bagyo na, tapos naghirap kayo ng tubig? Nag-evacuate kami sa kapitbahay namin doon. O tapos? Naubusan ng tubig na inumin. O yung... Nag-ano ng tubig sa ulan. Bakit di makalabas? Lakas ng hangin. Lakas ng hangin, takot. Ganun pala yun. Anong lasa? Parang soft drinks. Oh, may kalawang kasi sa yero yun eh. Ang galing na sa yero. Yung sabi, hindi yero. Yung daon ng nyug. Tapos, ang kalabasan niya mga kasani, parang niste. Kasi, may kulay na eh. Lalo na pag luma na yung dahon ng nyug, may kulay na. Pero kapag bago pa lang, wala pa masyado yun. Yung grabe si Inday, around, laba, tapos minsan maabot sa akin ng halo, natakot ng halo blocks. Yun yung kasi pag kailangan 1, 2, 3. Okay, so yun mga kasanay, ito na po yung nagawa natin ngayon. Ayan, so naubos na po natin yung halo natin. At naka-3 patong tayo dito mga kasanay. Ayan. At syempre may bintana tayo dito. Ayan, so ito yung maging kwarto natin mga kasanay. At ayan, so bukas sana ganito yung panahon para makapasok si Jeremy at may katulong tayo dito mga kasani sa paggawa natin, no? At napakahirap talaga pag walang mag-abot ng halo. At hindi na lang ako nag-asintada dun sa likod ng CR dahil nahirapan tayo akyat baba, no? So si Inday kasi ay ayun nga, ayaw magpaiwan yung baby namin. So naiiwanan niya kung tulog yung baby namin, no? So ayan. At abangan nyo na lang sa another update natin dito. At maraming salamat sa mag-asawa, Ma'am Evelyn, tapos kay Sir Ramon. Ayan, more blessing pagkuandarating sa inyo at ingat po tayo palagi sa lahat ng nakaabang sa mga vlog namin. Maraming salamat sa lahat ng minamahal naming viewers, sponsor, sa mga FW na patuloy na suportan nyo sa amin, lalo na sa nagpapakulay. Ayan, maraming salamat po sa inyo at ingat tayo palagi mga kasani. At ayan, so bukas, another bukas, gawa tayo dito. Yun mga kasani, ayan, sasabihin ko na po sa inyo yung sinabi ko po sa inyo kanina. At unang-una po mga kasani, nagpadala po sa Gcash si Kuya Rolando and si Ate Helen ng 3,000 mga kasani, pang dagdag daw po
sa materials dito sa kusina natin. At sobrang maraming salamat po Kuya Rolando and Ate Helen. Sobrang malaking tulong po ito, lalo na po ngayon mag-ano na po sa beam, so kulang po kami sa buhangin, then semento, din bakal. So malaking tulong po ito, pandagdag po doon sa pundo namin na pambili po para ma-ready na po namin yung mga gamit sa beam. At ayun, semento, then bakal, then buhangin. So malaking tulong po ito pang dagdag. At ayun, sana po mabubungan na po para po tawag dito, komportable na tayo umulan man o humangin. So yan, maraming salamat po Kuya Rolando and Ate Helen. And syempre makasani kay Ma'am Evelyn and kay si Ramon, maraming salamat po sa lahat ng tulong. At syempre sa lahat ng sponsor, sa lahat ng mga viewers namin na hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat. Syempre po kay Kuya Noli at sa buong team Pahuway. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kasani. Ingat po kayo dyan palagi and more blessings sa po ang darating sa atin. And bye-bye po. I love you all. Bye-bye. 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 Mata sa dalaga, Bi.